Hey there, Hungry Creatives! Welcome to another episode of the Well-Fed Creatives podcast. Today, we've got a special guest joining us for the very first time. She's an artist who turned her love for art into a successful business that gains her over $300 to $400 for just a single order of her art products. Now, she's here to share her story with us. Hi, Kath. Welcome to the podcast. Thank you so much for being here with us today. Actually, the recording was cut a little bit in the first session, so I'll just summarize it for the viewers. So basically, we talked about your past things that happened before you opened up Paper Dolls Co. So you actually went to college and took marketing management, eventually got into the field of arts again after your friend introduced you to Upwork, and then yeah, you basically started your Paper Dolls Co. business as a side hustle, and you got to hire a bunch of employees, which really motivated you to keep it going. Yes, going back to what we were talking about earlier, what was one of the greatest achievements that you had throughout running the business to the point where you got to tell yourself, I made it, like all of this was worth it? Yung moment na nagkaroon ako ng nadagdagan yung mga employees ko, and they're very grateful na meron silang trabaho, tapos masaya sila sa ginagawa nila. Yun yung nakapagbigay na sa akin ng sign na, this is worth it. Itutuloy ko na to. Hopefully, hindi na ako mag-stop. Pero yun yung yun yung motivation ko sa ngayon na parang, okay. Kapag hindi kasi ako nag-ayos, wala silang sasahurin, or parang paano yun, magiging problem ko yung pampasahod sa kanila. So, I really need to work then. What if like there's a viewer po like listening to this and they're like, how do I get to that level? Like, what's the thing that I can do? Advice ko is to create a strong brand. Before Paper Dolls Co, I have this brand called Chibidoki. So, chibi siya. Art style niya is chibi. Pero, ginagaya ko yung mga movies, anime, TV shows. So, parang ang niche mo nun is sino ba yung fan nitong mga shows na to? Sino ba yung mga bibili? Kaso, nag-end up ako na parang sabi ko, ay parang ang dami nang gumagawa nito. Kailangan ko mahanap talaga yung art style ko, or parang kailangan makagawa na ako ng brand ko na hindi ako masyadong kakapit sa mga other brands. Kasi brands pa rin naman yung mga shows na yun. Kaya nag-end up ako na gumawa ng Paper Dolls. And luckily, yung mga sa Western countries, mas gusto nila yung mga original designs. Like nung sa sinabi ko kanina, yung mga ganong klaseng order, pag nakita mo siya, yung iba-iba So, ibig sabihin, isang tao lang talaga yung bimili. Tapos, gagamitin niya yan for personal use. Magkakaroon ka lang naman ng ganong kalaking order. Tapos, ganon kadami yung produkto at iba-iba siya. Kung marami kang design. So, malaki kasi yung advantage ng maraming magandang effect din yung paggawa mo ng designs, madaming designs. Kasi, yun nga, una, maraming choices si customer. Pangalawa, ikaw as an artist, mag-i-improve yung yung skill mo. I think we were talking about how you surpass the challenges with the business and giving birth to your first child. So many things happening, and how did that feel for you that time? And like, how were you able to basically balance your personal life and business life? You mentioned you had to go through 3 surgeries. How did that really affect the business? And were you still able to balance it? Actually, pag nagkaka-baby ka kasi, you have 9 months to prepare. So, parang nakapag-prepare na ako na parang after given birth, tuloy-tuloy lang yung production, more on promotion na lang, sa mga ganong times, ganyan. Kasi yun nga, hindi mo naman in-expect na may mga ganong klaseng mangyayari. Actually, yung tawag ng mga doctors doon is freak accident. Kasi sobrang unusual na operahan ka, tapos every 15 days kang ino-operahan. Akala ko nga talaga parang hopeless na ba to? Wala na ba talaga? Actually, pag-give up na ako nun Sabi ko, parang pinag-isipan ko, ano ba yung
pinaka-okay na prayer na parang, kasi pinagpe-pray ko naman na gumaling ako kasi hindi naman ako gumagaling. Tapos, ang inisip ko noon is, ano bang magandang prayer ngayon? Parang, kasi sobrang painful na din. Magle-let go na ba ako? Ganyan. Kaso, naalala ko yung isang Korean novela na napanood ko dati. Situation nung protagonist is nagagalit siya sa mama niya kasi parang hindi siya nag-fight dun sa buhay niya. So parang yung character is wala na siyang mama. So parang yun, parang pumasok sa isip ko yung character niya yun na parang sabi ko, ayoko naman na ma-deads by this moment kasi alam mo yun, parang isipin mo in the future, ano iisipin ng anak ko pag namatay ako ng after December? Kasalanan niya, ganun. Parang baka magkaroon siya ng rage na ganun yung nangyari. So, ibahin ko yung prayers ko. Sabi ko, yung magiging prayer ko na lang is parang nag-request na naman ako ng another life. Kasi diba, nagkaroon ako ng sakit before. So, that was my first life feeling. Second life na. So, third life ko na to. So, parang sabi ko na lang kay Lord, kailangan ko pang maging mother sa baby ko. I'm happy na napagbigyan naman ako. Tapos, yung naging effect niya sa life ko is mas naging organized ako sa time na kasi before, ang priority mo lang is business, ganyan. Pero since may baby na, mayroon na rin siya, may malaking chunk na doon yung malaking chunk na sa schedule ko doon si Eden, yung baby ko. So yun, parang since ganoon na yung situation, kailangan ko na talaga mag-delegate ng mga tao na kailangan ko ng magtutulong sa akin sa marketing, kailangan ko magtutulong sa akin sa magdagdag sa production, ganun. Actually, parang I'm planning pa na mag-hire pa ng iba't ibang mga tao sa iba't ibang, ang tawag dito, departments, para kahit papano. Ang isipin ko na lang ang goal ko kasi, ang isipin ko na lang is illustrations. And part is, malaking part din pa rin sa marketing kasi yun din yung napag-aralan ko eh. So, sa schedule, kailangan parang mas ginagamit ko na yung time ko wisely kasi kailangan nga may time pa for baby. So, gumawa na rin ako ng parang system ko pagdating sa paggawa ng illustration. Kasi yun usually ang problem kapag artist ka, na art block ka, ganyan. So, gumawa na ako ng sarili kong routine para yung art block is parang kaya ko siyang labanan. Being able to surpass the challenges that you went through and the different struggles and like how you were able to succeed, what kind of like mindset would you say a person can adopt to be able to be successful like you po? Kailangan nila i-recognize yung strengths and weaknesses nila. So, sa akin kasi, parang na-recognize ko na ang strength ko is arts, tapos yung marketing, tapos designing, ganyan. Yung weakness ko is hindi ako magaling makipag-communicate sa tao. Parang maano yung patience ko, maiksi. Since ganun yung problem ko, parang I need to hire people na sila yung magtatrabaho nun for me. Yun yung yun yung wino-workout ko ngayon para nakafocus na lang talaga ako sa designing. And ayoko rin kasi parang sa ngayon, sobrang dami kong iniisip. Parang gusto ko filtered out na yung pumapasok na nakakarating na problem sa akin. Parang ayoko na nung mga small problems na kaya namang i-resolve within the team. So, makakarating pa sa akin. So, parang mas gusto ko na parang, ano na yung natin, new problem na kailangan i-work out, ganon. Or minsan hindi na nakakarating sa akin yung mga new problem kasi syempre may team leader na magsusolve nun for me. So basically, like, focus on what you're good at. Have other people like do the things that you're not good at. Yes, and din, syempre, for now, may mga iba naman na parang hindi pa kaya ng budget since parang nagsa-start pa lang yung business. Ganun talaga, continue lang sa passion. There could be creative entrepreneurs like listening and they're just starting out or like in the middle of growing their business also, and like they have no clue how to grow. What can you say is the best strategy that can really help a small business? Pinaka-quick
solution ko for that is YouTube. Kasi sobrang dami ng information na meron sa internet. Kaso, ang problema mo lang naman sa mga ganong klaseng information is information overload ka na. So, may nag-start more on YouTube kung paano gamitin yung mga machines, ganyan. So, research, tapos parang take notes kung ano ba yung mga steps na dapat gawin. So, yun yung mga pag-starting ka pa lang, sobrang dami mong kailangan pag-aralan, sobrang dami mong pagdadaanan. And okay lang mag-fail. Normal lang na mag-fail. Parang part siya ng growth. So, ang iwasan mo lang lagi is mapunta ka ulit sa same situation. Dahil parang alam mo na kung paano i-resolve yung mga issues before. Since halos lahat na information ngayon free na, i-grab na nila yung chance. Kasi yun nga lang, para iwasan nila yung super duper information overload. Take notes kasi syempre alam mo na, yung mga YouTube videos ngayon, may mga extenders lang na hindi na necessary. Kailangan mo lang naman certain points. So, take note na lang kung ano talaga yung mga kailangan mo. After listening to like all your successes, your challenges, your advices, all I can say is I'm really so amazed by you. Sometimes we get really wrapped up in the fear. There could be someone listening to this right now and they're thinking, how am I able to push past that fear of judgment? How would you advise to them to be able to push past that fear? Yung sa akin kasi, ang una kong ginawa, hindi alam ng mga friends ko sa social media na may business ako nung umpisa. So, kasi syempre di nakakahiya na po nang bumibili sa kanya. Ganon. Or parang, syempre, as a marketing graduate, alam ko naman na pag pinilit ko silang bumili, di parang hindi naman bukal sa kalooban nilang bumili. Bumili lang sila kasi friend ko sila. Or parang, syempre pag mga ganun, one-time support lang yon as if sinuport ka nila. Para bang may utang na loob ako sa kanila kasi sinuportahan nila ako. Yung page ko sa Facebook and IG, yung mga nakalike doon na friends ko, nilike nila kasi parang na-discover lang nila ako. So, hindi ko sila in-encourage na i-like yung page ko. Yun kasi yung parang nagiging actually toxic, toxic mentality ng mga Filipino na hindi kasi naportahan ng friend mo. Ganon, market mo ba sila, di ba? Parang kailangan mong hanapin talaga yung niche mo na. Ako, naintindihan ko sila if parang hindi nila i-share or hindi nila bilhin. Okay lang yun. I-market ko talaga sa tamang tao. Nagkakaroon lang naman ng ganong klaseng thinking because of the social media din na ganito yung tingin nila sa akin kasi parang ang baba ng parang effort ako ng effort pero hindi naman ako napapansin parang nang tingin sa akin ng mga friends ko or ng mga taong kilala ko. Mga advice ko is parang wag nilang pansinin. Mas mag-focus sila sa self-improvement. Kasi doon ka talaga mag-grow. Kapag nag-start ka na, tapos doon mo makikita na, okay, ito pala yung mga pwede kong i-improve. Ang pangit pala ng gantong part. Ganon. So, pwede ko palang i-improve tong part na to. Ganon. So, maraming mas okay na nakafocus ka talaga sa ginagawa mo, sa sarili mo. Tapos, makikinig ka sa mga taong totoong may concern sa'yo. Kahit hindi mo sila friends. Yung market mo, na magre-request sila ng gantong klaseng design o sila na nagsabi na gusto nila ng gantong design. So, magdo-drawing ka. So, ibig sabihin, marketable na yung yung request nila. Kasi sa kanila na nanggaling yung idea. I just want to congratulate you po on your new production studio. And apparently you released a new collection this month. So people can now get it from your website, paperdollsco.com and Shopee. Would there be anything else like you'd like to announce or promote? Wala naman na. Sa mga nakikinig, continue your passion. Kasi hindi yan binigay sa'yo dahil wala lang. Mayroon niyang patutunguhan. Pero, kailangan mo rin mag-work smart. Actually, yung talaga, big factors dyan is decision making. Kailangan mabilis ka gumawa ng decision. Ganun. Hopefully, makatulong yung mga advice ko and maka-inspire ako kahit pa paano ng mga listeners. Actually, since kasi nung
naging freelancer ako. Work from home ako. So, obviously, wala akong workmates. Meron Mm-mm. akong mga employees, pero nakahiwalay kasi yung production studio namin sa creative studio. So, ako kasi nasa creative studio ko. Yung story ko is hindi pa masyadong closest friends ko lang talaga yung nakakaalam. Kaya thank you for this opportunity kahit pa paano para at least alam mo ng You're mga tao na fine. may mga talaga days na hindi okay. So imaginein mo na operahan ako na naka-recover ako sa ganong klaseng pagsubok sa buhay. So continue lang talaga habang may buhay, may pag-asa. Once again, thank you po so much for coming here with me. Like, I really appreciate it. And I wish you, like, all the very best po. So, to my viewers, thank you for joining us. We hope you take away some of the lessons you learned today and apply it to your own. This is Yesha from Wolfed Creatives, along with Kath from Paper Dolls Co. Signing out.